Or ano po ang panawagan ninyo sa inyo pong mga kapwa ho mambabatas, mga nakasama, naging kasama diyan po Yun na, sa kung Kongreso? in aid of legislation, yung mga tanong, halimbawa, tungkol sa hopya, tungkol sa mga, siguro, kasi I don't even look at it as funny. I find it very, very embarrassing as a Filipino. Ayun. Opo. Ng ating mga tagapakinig. Apo. Senator, actually, hindi lang naman ho kayo nakakapansin ho nito. Kahit yung ating mga netizen, yung ating pong mga kababayan, ay tila nauumay na dito sa tila walang katapusan na pagdinig ng Kongreso. Hindi nga dito sa Pogo, particular kay Alice Go. Sa ano ho masasabi ho ninyo dito sa sa Senate? Merong pa ring pagdinig, Senator Nika. Ano pong reaction nyo rito? Marami po akong hindi napapanood, pero yung konting mga eksena na nakikita ko, yun yung unang reaction ko ay pagkalungkot. No? Nakakalungkot dahil at nakakahiya rin. Dahil tayo po ay merong karangalan bilang mga mamamayang Pilipino, ang ating bansa dapat meron ding karangalan. Tapos nung nakita ko yung mga ibang eksena o yung mga ibang hearing, yan. Minsan nahihiya po ako Kasi siguro kailangan din natin isipin na hindi lamang ang audience yung ating botante. Yung ating audience ay ang buong mundo. Lalo na ngayon may social media, kahit sino pwede manood ng YouTube, pwede pumunta sa mga iba't ibang network na nandyan na sa YouTube. No? So siguro kailangan dapat yung mga tanong natin ay relevant at kung ano man ang kanilang mga kasalanan. Kasi lahat po sila ay kung tutusin mga suspects diba? Lahat sila ay iniimbestigahan pa lang. Hindi sila convicted. Ngayon, bawat tao, magkasalanan man o wala, ay merong karapatan. Opo. Diba? Na sila ay tinuturing walang sala unless mapatunayan ng tamang korte na sila po ay may sala. Kung meron naman silang sala, ay sila ay dapat humarap sa kung ano man ng parusa na ibibigay ng korte. Di ba? Kasi yung kahihiyan or yung iinsultuhin mo sila or parang bibigyan mo sila ng kahihiyan, hindi ho kasama sa penal code, hindi ho kasama yan sa uri ng parusa. Diba? Dahil yung mga ganyang klaseng parusa, yung mga several thousand years ago, baka ganon. Babatuhin ka na lang, o kaya duduraan ka, or sisigawan ka, hamakin ka. Hindi po ngayon. No? Meron po tayong civil code, meron tayong batas, meron tayong institusyon, na yun ang mga ngasiwa po dyan. So yun lang po ang akin. Ang unang pakiramdam ko ay talagang kahihiyan. Dahil nahihiya po ako doon sa mga dinadanas, hindi lamang nung hinihiya natin, pero yung mga nanghihiya. Diba? Kasi there are two sides There's someone who is insulting another side. So I am not feeling, my embarrassment is not only for the person who is embarrassing the other side, but also on the side of the one being embarrassed. Diba? Yung nagigisa, Senator, yung kasalukuyang ginigisa ngayon, di ba? So sila talaga yung na-embarrass dito, di ba? Kasi halimbawa nakita ko nga sa isang message na natanggap ko na itong si Mayor Alice Go ay ilalagay nila sa isang kulungan sa Pasig po yata, kung hindi ako nagkakamali. At doon po sa kulungan na yon ay para lamang sa 9 na tao. Pero apat naman po na raw sila doon. So, isipin nyo yan, nakikita ng buong mundo yan na meron tayong kulungan para sa 9 na tao, pero ilalagay mo itong
sinususpetsa nyo, iniimbestigan nyo, Opo. at ilalagay nyo sa isang kulungan na may 40 tao na doon. Di ba? Opo, Senator, yaman din lamang kayo, may batid naman natin na mayroon kay dugong Chinese. Ano po ang implikasyon po nito? Of course, sa atin pong mga kababayan din pong mga Filipino-Chinese, lalo sa mga nagnenegosyo sa business business Sa business persons. community. Opo, sa business community. At ano hong nakikita po ninyong implikasyon po nito o epekto po nito sa ating pong mga kababayan? And of course, sa relasyon natin ng Pilipinas sa China and sa iba pang mga negosyante. Baka magkaroon ho kasi ng bad precedent, ika nga, Senator. Ganito lang po yun, Ako po ay 75% Chinese by blood. But I'm 110% Filipino. Di ba? Pag ako nagsalita ng Tagalog, hindi mo malalaman kung anong hindi mo maiisip na ako ibang tao kundi Pilipino. Pag ako naman ang nagsalita ng English, hindi mo rin maiisip na ako ay ibang tao kung hindi Pilipino pa rin. Kahit pa paano yung English ko ay English din na galing dito sa tubong Pilipinas. Di ba? Ngayon, itong mga nangyayaring ito, bibigyan ko lang kayo ng pagbabalik tanaw. Kasi, some years ago, na-interview na yung mga taga-Chinese embassy. Anong tinatanong sa kanila? Ang tinatanong sa kanila ay tungkol dito sa mga pogo. Yan. Eh sila na nga mismo nagsasabi kung pwede gawin natin illegal yung pogo . Dahil kung ginawa niyong illegal ang pogo at yung mga Chinese na nandito ay gumagawa ng illegal na bagay, sila mismo. Ira-round up nila yun at balik nila sa bansa nila at doon nila ididimanda yung mga gumagawa ng illegal. Dahil sa China, illegal po ang sugal. Yan. Except sa Macau. Kaya lahat ng mga Chinese sa buong China, kailangan pumunta sa Macau para magsugal. Kasi bawal po yun sa ibang lugar. Diba? Ngayon, since pinapayagan natin ang Pogo, at ang Pogo ay legal po yan dito sa ating bansa. Pinagkakakitaan po natin yan. Ang gobyerno, ang PAGCOR, ang mga nagpapaupa ng sasakyan, ang nagpapaupa ng mga kondo, ang nagpapaupa ng mga building, kung ano man, kumikita po yan. Kasi legal po dapat dito yan. Ngayon, dahil illegal yan doon sa kanilang bansa, syempre, ang pupunta rito, yung naghahanap ng legal na gawain dahil doon sa kanila illegal. So anong klaseng negosyante ang maaakit ninyo? What kind of investors or what kind of businessmen do you expect to attract if you are legalizing what is illegal in their country? Hindi ba? Opo. So, di ngayon, itong pogo na to, pumupunta yan sa PAGCOR, itong mga tao pumupunta sa PAGCOR para kumuha ng lisensya para maging legal. Kung yung mga tao na yon ay gumagawa ng mga illegal na bagay, yung ating law enforcement, yun ang dapat pumasok at hulihin sila. Kung scamsters sila, torturers, murderers, o kung ano man, traffickers, money laundering people, kung ano man ang kanilang ginagawa na laban sa ating batas, yun po ay dapat silang habulin at sila po ay idemanda. At pag sila ay nahatulan guilty, merong kaukulang parusa, sila ay magsiserve kung ano mang parusa na yan. Opo. Diba? Yun. So, hindi po natin ginawa yan. Ang ginawa natin ay, ang ating bureaucracia, ang ating gobyerno, ay kinupkup yung lahat ng mga ginagawang illegal. Kaya matagal na yan. Yun pong mga Bamban, Porac, kung saan man. Ngayon, meron pang bago. Yung, sa Cebu. Yung, hindi, sa Cebu. Yung may nagsabi sa akin mula San Simon hanggang Mexico, Pampanga, meron daw 1,000 hectares. Ewan ko kung totoo yan. Kayo nang bahala pumunta ron, ha? Hindi ko alam. Sinabi lang sa akin. 1,000 hectares na puro mga warehouse na ang hinala, hindi ko sinasabi totoo, hinala, suspecha, ay yung po ay mga droga, illegal na droga. Ngayon, kung pinapayagan natin lahat yan, we are sending a message to the whole world. If you want to do any kind of illegal activity, come to the Philippines. We will take care of you as long as you have money. Now, kasi kung maliwanag sa lahat ng mundo, ng tao sa mundo, huwag kayong pumunta sa Pilipinas. Pag gumawa kayo ng illegal, huli ka agad kayo.
Pag gumawa kayo ng illegal, kulong ka agad kayo. Walang pupunta rito illegal. Ang ma-attract mo, yung negosyante na long-term yung kanilang agenda. Matagalan, di ba? Kung gagawa sila ng pabrika ng bisikleta, ay hindi pwedeng overnight, kikita ka. Hindi. Kung gagawa sila ng pabrika ng traktora, halimbawa, pabrika ng traktora dito sa Pilipinas. Matagalan yan. Ilang libo, ilang milyon traktora kailangan mo ibenta para kumita ka kung nagtayo ka ng pabrika dito, di ba? So you are attracting a different kind of businessman, di ba? Because you make yourself, we have to make ourselves attractive. Yes. Pero kung ang tingin sa'yo, basura ka, yung klase papasok dito, basura din. That's common sense, di ba? Opo. Senator, I don't know kung if you will disagree or disagree dito sa, although meron na rin panawagan, si Senator Amy Marcos na ipaubaya na sa korte itong ginagawang pagdinig ng Senado dito sa Pogo. Senator, ano ho ang reaksyon nyo rito? Kailangan na ho ba itong kumbaga itigil na o naniniwala ho ba kayo na sumosobra na po ang ilang mambabatas dito po sa pagdinig na ito? Ang lahat ng pagdinig sa Senado o sa Kongreso man ay supposedly in aid of legislation. Ano ba ang batas ang isasagawa sa pamamagitan ng pagdinig na ito? Dahil kung halimbawa, ang batas na isasagawa ng mga mambabatas natin ay gawing illegal ang Pogo ngayon. Gawin ng illegal sa pamamagitan ng batas, hindi sa pamamagitan ng pakiusap. Dahil pag sinabi mo, illegal na lahat ang Pogo, ano mangyayari? Mahahati yan sa dalawa. Yung Pogo ng kakampi at yung Pogo ng kaaway. Yung Pogo ng kaaway, ipasasara nila yon. Hulihin nila yon. Paano yung kakampi? Yun lang. Halimbawa yung kakampi, meron ng dalang 100 milyon, 500 milyon, 700 milyon para maging legal sila. Kasi sinabi mo na nag-announce na. Kailangan patas illegal lahat. na itong mga Pogo. Hanggang ganito lang araw, ganito, tapos na, di ba? Ano mangyayari dyan? Kasi hindi naman lahat ng Pogo kakampi mo May mga ibang Pogo kakampi ng kalaban mo Paano? So nagiging politika ngayon itong pag-illegal o legal. Kaya kung ang gagawin ng Senado at gagawin ng Kongreso ay gagawin yung illegal lahat ng Pogo. Okay, magsasacrifice ka ngayon. Lahat yung mga kikitain ng PAGCOR, humanap kayo ng ibang paraan kung paano kayo kikita. Okay? Pero anong gagawin ninyo sa lahat ng tao na nag-invest? Bumili ng mga kondo, bumili ng mga kondo para maging opisina o maging residence ng mga nagtatrabaho sa itong mga Pogo hubs na to, di ba? Pilipino naman yan, hindi naman yan Chinese Yung mga yan bumili yan sa DMCI, sa SMDC, sa kung saan bumibili yan ng kondo But sana kung may Anong refund. gagawin mo? Maririmata lahat yan. Bakit? Uuwi lahat yung mga aalis lahat yung mga Pogo tenants, di ba? Anong mangyayari sa kanila? Lahat yung buong lifetime savings nila, nilagay nila dyan pang down payment. Nagbabayad sila ng amortization. Biglang aalisin mo sila. Wala silang pupuntahan. Wala silang ibang pagkukunan ng tenant na papalit doon sa umalis na mga Pogo. Diba? So dapat isipin din natin yan. Tsaka hindi lahat ng Pogo, Chinese or mainland Chinese, ang mga empleyado. Ang dami dyan, Pilipino na ang empleyado dyan. Kasi ginawa yung lehitimo yan You legitimized it. It was a legitimate business operation. So many Filipinos took that job. Diba? So you have to see many sides. Hindi lamang Alice Go. Diba? Kasi kung tutuusin mo, sabihin ko na lang kung tutuusin mo si Alice Go, kung sinabi nila, punta siya dito, 10 years old, 14 years old, bata, no read, no write yun ng English or Tagalog diba? Paano niya nagawa lahat ito? Paano nagawa ng tatay niya, ng uncle niya, o kung si Cassandra, kung sino man yung mga yan, paano nila nagawa yan? Kung wala kang kasabot dito sa Pilipinas na nagtutulak ng papel. Lastly, Senator, ano po ang panawagan ninyo sa inyo pong mga kapwa mambabatas, mga nakasama, naging kasama diyan po sa Kongreso? Kung in aid of legislation, yung mga tanong, halimbawa, tungkol sa hopya, tungkol sa mga... siguro, kasi I don't even look at it as funny. I find it very, very embarrassing as a Filipino. Ayun lang. So, kung ganun ang gusto nyo, at Naisingit pa gagawin nating in aid of legislation,
ipakita nyo ngayon, nasan ngayon yung mga bills na lalabas. Yan. Because of all these hearings, these are bills sponsored by so-and-so, so-and-so, ganyan-ganyan. O, illegalizing these things, or kung ano man ang gusto nyong, hindi ko alam kung anong naisip ng mga mambabatas, no? Anong paraan ang gagawin nilang mga batas, sa anong paraan. Opo. Para justified yung mga hearings. Pero yung mga katanungan ay dapat dahil May you're relevance. trying to craft a decent, respectable, implementable law. Diba? Opo. Ganyan. Kung Alright. hindi naman ganun at gusto natin, kasi marami ang nagtatanong sa akin, tatakbo ba ako? Hindi po. Ako po hindi tatakbo Kaya hindi niyo ako ini-interview ngayon dahil ako tatakbo Hindi ako kandidato. Maliwanag yan. I am not a candidate. And Alright. people who have been accusing me na maging kandidato ko in the last maybe 10-15 years, nakita naman nila hindi ako tumakbo Alright. Diba? Opo. So, hindi problema yun. Ngayon, kung ginagawa natin yon dahil tayo tatakbo, ay ibang usapan yon. Diba? Mahirap kung pakialaman yung gustong gawin ng ibang tao. Ang akin lang, kung gusto nyo na ito ay pakita natin to the general public na ito ay in aid of legislation, edi gumawa tayo ng batas. Ano ang naging kinalabasan nitong hearings na Hearing, ito? yes. Diba? Yung assessment nga, ika nga, Senator. Yeah. Well, anyway, Senator, marami pong salamat sa inyo pong insights and hopefully sa mga susunod pa na Maraming episode salamat din po. ay makukulit namin kayo. Salamat